3 alleged drug pushers surrendered in Bataan following a shame campaign held by the Philippine National Police in Balanga City. Grace Casin tells us why. 3 suspected drug pushers surrendered in Bataan this morning. This after Balanga Police held a shame campaign against individuals involved in illegal drug use and trade in the city. Sa anim ang dinalaw natin, na dinalaw nila ng mga realista na shame campaign, 3 na po ang sumuko. Yesterday, police operatives along with a number of residents posing as rallists went to visit the houses of drug users and pushers. Naganap na po ang droga na salot sa lipunan! Natalsiki ng salot! Natalsiki si Melvin! Natalsiki si Melvin! Melvin Ruiz! Salot sa lipunan! Ang huling nakakaalam na pusher ang kamag-anak, yung mismong kamag-anak niya. Asawa, nanay, kapatid, sila po yung pinakahuli kasi hindi po naman pwedeng ipagbalakihan ng mga anak natin, asawa natin na sila ay nagtatrabaho ng ganyan. Itinatago po nila yon. The shame campaign aims to encourage persons involved in illegal drug acts to surrender and get treatment so they can turn over a new leaf. Those who surrender will be placed under reformation program at the Bahay Pag-asa Center. If they refuse to withdraw from their illegal activities, that's when the police can arrest them. Based on records of PNP Bataan, about 100,000 users have availed the reformation program. The Regional Police Office plans to implement the shame campaign in the entire region as part of the agency's campaign against illegal drugs. Yun ang policy ko nga na lahat ng provincial offices gagawin ito. Nakita ko kasi na nagiging epektibo at yun, yung bahay ng Pag-asa, kailangan din nagkaroon din sa loob ng PPO na bawat PPO magkaroon ng bahay Pag-asa ron para matulungan natin yung mga naging drug addict o drug pusher para magbago. Grace Casin reporting for Y News.